nagkokonsyerto pagka birthday ni Brother Eli. Nung siya po'y nasa abroad na, alam niyo po ba nangyari? Nag-birthday concert po. Yun po yung nai-upload sa YouTube. Ewan ko lang kung si Brother Jacob Santos ay nakapag-download noong sinasabi kong birthday concert ni Brother Eli. Yan po ay magdamagan. Umabot po yung nalikom doon sa birthday concert ni Brad Eli, $400,000 US dollars. Yung mga bagong miyembro, sige, mag-imbestiga kayo, ipagtanong ninyo, talaga bang merong nangyaring birthday concert na magdamagan, nakalikom ng $400,000 US dollars? Kumanta lang doon si Brother Eli, one-way ticket, one-way ticket. Para sa mga kapatid sa Vancouver, Canada! Kayo mga kapatid sa Vancouver! Kayo lahat! Pati kayo mga kapatid sa Abali! Lahat ng lokal sa buong mundo! Kayo tayo! One-way ticket, one-way ticket, one-way ticket, one-way ticket. One-way ticket, one-way ticket, one-way ticket to the blue. Choo-choo train, shining down the track. One-way ticket to the blue. Ayun, Brother Jacob Santos. Yun ang natatandaan kong kinanta, one-way ticket. Nung panahon ho na yon, pinapakinggan ko po yung in-upload sa YouTube na video. Ang gamit ko po nun computer. Yung speaker po ay may problema yung speaker ng computer. Di ako po ay pilit ko pong pinapakinggan kung ano yung kinakanta, inaawit, kung anong lyrics. Dahil po may problema yung speaker ng computer, ang dinig ko po ay one-way kupit, one-way kupit, one-way kupit, one-way kupit, one-way kupit, one-way kupit ku kayo. Medyo basag yung speaker, garalgal. Kaya ang dinig ko po yung one-way kupit. Nung marinig ko po, doon po sa isang ginamitan ko po ng bagong speaker, one-way ticket pala. Sa bagay ka ko kupit naman talaga nangyari doon sa concert na yon. Maliwanag po na kupit yun Bakit? Doon sa video, napanood ko po na, aawit ika ang mga kapatid sa Los Angeles sa halagang $10,000 US dollars. Hello! Yung mga umawit para po kay Brad Eli dahil birthday concert, bawat magpe-present ng awit, sila po ay kailangang mayroong bibitawan na $10,000 US dollars. Lahat po ng mga kakanta doon sa birthday concert na yon dapat magbitaw ng malaking halaga at dollars po iyon. Kaya nga po kumita po ng $400,000 US dollars dahil po sa birthday concert. Ngayon, ba't ko po nalaman yung birthday concert? Ang target po natin ngayon, ang kulang na lang, ay 2.3 million or less. So, konti na lang po. Konti na lang yan mga kapatid. Kaya nyo yan. Taga-LA. Sabi ni Brad Josel, ang inyong KNP, ipapatch namin kayo pag 10,000 na ang inyong regalo. Okay? At samantala, habang nag-iipon ang LA, ay pumunta po tayo ang Agro sa Pinas.
Naka-register ba yan? Double check na ba yan? Maghahandog daw po ang AdPro sa Pilipinas ng isang awitin para kay kapatid na Eli sa halagang 31,000 pesos at $100. Okay, AdPro. Awit na kayo. Ingat lang sa audio. Baka may nilo, ha? Bakit AdPro palit lang? Eh yung AdPro South America, wala ba tayo dyan? Wala ba tayo dyan? Okay, next. Okay, nakanda na ba ang Los Angeles sa kanilang $10,000? Cheese na ba? Cheese na? Marami na ba tayo sa Jewish? Tayo sa 10,000. Los Angeles. Sabi po ni Brad Joseph, isara na natin yan sa 10,000. At ang kanilang request ay aawitan nila si kapatid na Eli. Nakapatch na ba sila? Hello? Hello! Eh, Dinig niyo na po kami! Brad Yuli! Brad Yuli, dinig niyo na po kami? Sige po! Ito ang pinakamasaya! Ang saya-saya! okay. Babalikan namin kayo, LA, pag 15,000 na ang inyong ibibigay. Habang hindi gumaganda yung audio nyo, lalo tumatagdag ang inyong ibibigay. Okay? Anong next? Milan daw. Asan na? Milan daw. Puberty. Wala, si Kuya, atin na. Kuya. Wala pa. Okay, punta muna tayo sa Milan, Italy. Mga kapatid sa Milan, andito na po si kapatid na Milan. Pwede kayo mag-request. Ito yung isa po. Sige, sige. Kasi po, ayon po sa kaalaman ko, sa pagbasa ko sa Biblia, ang sa inyo po, nagsaselebrate po ba kayo ng birthday? No. Alam mo sa Biblia, ang nagsiselebrate ng birthday, pagan. Mga hindi kumikilala sa Diyos. Kaya pag mayroong puno ng relihiyon, nagsiselebrate ng birthday, pagan yun, hindi Kristiyano yun. Maraming salamat. Maraming salamat. Hindi ba ikaw, Brother Willie, kung ipakilala noong araw si Brother Eli ay the only sensible preacher? Eh bakit hindi niya nakita nakita mo na maging noong unang panahon sa Israel, nung itatayo ang tabernakulo ng kapisanan, ano po ang ginawa lamang ni Moises? Sinabi lang niya sa mga Israelita kung ano po yung mga kakailanganin para maitayo yung tabernakulo ng kapisanan, yung mga kagamitan na kailangan po doon. Ano nangyari? Lahat po nung mga nakarinig, nagkusang loob sila. Pag uwi nila sa kanilang mga bahay, kinuha po nila yung kanilang mga pwedeng maitulong. Kumuha po sila noong kanilang mga hiyas na ginto, mga pilak, mga yun ho ba yung kanilang nakuha na mga hiyas, mga alahas nung sila umalis sa Egypt. Nagpabaon yung mga Ehipsyo sa mga Israelita. Kaya parang yung sa doktrina, ituro na bawal ang pagsusuot ng alahas sa mga lingkod ng Diyos noon, mga babae. Nakita naman natin
yung mga Israelita, lalaki at babae, o sila po ay nagkusang loob na ipagkaloob para yung tabernakulo ng kapisanan, yung mga kagamitan ay matapos. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kaya nga po noong nagkusang loob ng pagbibigay yung mga Israelita para maitayo yung tabernakulo ng kapisanan. Abay, ang problema pa si Moises nung bandang huli. Yung sinasabi ko po ay nasa Exodo 35, 4 hanggang 29, yung pagkukusa na ginawa ng mga Israelita. Para meron po kayong reference. Nagkusang loob ang mga Israelita para po diyan sa tabernakulo ng kapisanan, mga kagamitan ng tabernakulo ng kapisanan. Ngayon, bandang huli, si Moises pa po ang problema kung papaanong sasawayin, aawatin itong mga sama-samang nagkusang loob. Exodo 36, 3 hanggang 7. Pinagbawalan na po ni Moises, hinaway na niya. Dahil lumabis pa, sumobra pa sa kailangan yung mga ipinagkaloob ng mga Israelita. Amen. Nakita niyo po ang naging magandang resulta ng pagbibigay ng kusa. Kusang loob na pagbibigay ng mga Israelita. Natapos po yung tabernakulo ng kapisanan. Lahat po nung kailangang gamit na ipundar. Bandang huli ay lumabis pa, sumobra pa. Kailangan ng awatin ni Moises, sawayin niya. O ngayon, nung itatayo naman ang templo ng Diyos, pinangunahan naman po yan ni Haring David. Si Haring David, siya po yung balak talaga, nagplano na maipagpatayo ng templo ang Diyos. Pero sinabihan siya ng Diyos na hindi ikaw ang magtatayo ng templo para sa akin, kundi ang iyong anak na si Solomon. Ano ang ginawa ni Haring David? Yung lahat ng mga plano, binigay na niya kay Solomon. Tapos lahat ng kanyang inipong kayamanan, mga inipong kayamanan ni Haring Solomon, ni Haring David, anong ginawa ni Haring David sa mga inipon niyang kayamanan? Ibinigay niya kay Solomon para gamitin sa pagpapatayo ng templo. Ngayon, na-inspired ang mga Israelita doon sa ginawang pagkukusang loob na pagbibigay ni Haring David. Kaya sila man po ay nahikayat para magkusang loob na magbigay para sa pagpapatayo ng templo. Mababasa po yan sa aklat ng unang Kronika, Kapitulo 29, 1 hanggang 17. Nandyan po yung mga talata, ibinibigay naman po natin. Dahil meron pong Haring David na pinangunahan ang kusang loob na pagbibigay, marami pong nahikayat ng mga Israelita para gawin din yung kusang loob na pagbibigay para sa papatayo ng templo ng Diyos sa Israel. Sa bagong tipan, yun pa rin po ang formula. Kusang loob na pagbibigay. Ginawa yan ng mga unang Kristiyano. Ipinagbili yung kanilang mga sariling mga lupain, mga pag-aari nila, tapos ay ipinagkaloob sa mga apostol, para yung mga apostol naman ang mga siwa sa pamamahagi para sa pangangailangan ng bawat isa. Hello! 44 na ang nasa Facebook Live. YouTube Live po, paki-inform tayo. Nakikita niyo po ba mga magulang at mga kaibigan na basahin lang naman ang Biblia? Hindi mo kailangang mag-imbento, hindi mo kailangang gumawa ng sarili mong paraan para makapagpapasok ka ng pera, makapagpapasok ka ng koleksyon sa samahan sa iglesia. Kagaya po niyang nasaksihan ko
naranasan ko sa loob ng 19 na taon. Mula po noong 1990 hanggang 2009. Ano po ang nakita kong mga pamamaraan na ginamit para magpapasok ng pera sa kanilang organisasyon. Sa YouTube po, meron nga yung 16. Praise the Lord. At 48 na sa Facebook Live. O ano po yung sinasabi kong mga nakita ko, nasaksihan ko na mga ginamit nilang mga paraan. O nandyan po yung natatandaan ko pagka birthday ni Brother Eli. May concert. Nagko-konsyerto pagka birthday ni Brother Eli. Nung siya po nasa abroad na, alam niyo po ba nangyari? Nag-birthday concert po. Yun po yung nai-upload sa YouTube. Ewan ko lang kung si Brother Jacob Santos ay nakapag-download noong sinasabi kong birthday concert ni Brother Eli. Yan po ay magdamagan. Umabot po yung nalikom doon sa birthday concert ni Brad Eli. $400,000 US dollars. Yung mga bagong miyembro, sige, mag-imbestiga kayo, ipagtanong ninyo, talaga bang merong nangyaring birthday concert na magdamagan, nakalikom ng $400,000 US dollars? Kumanta lang doon si Brother Eli, one-way ticket, one-way ticket. Para sa mga kapatid sa Vancouver, Canada! Kayo mga kapatid sa Vancouver! Kayo lahat! Pati kayo mga kapatid sa Apalit! Lahat ng lokal sa buong mundo! Kayo tayo! One-way ticket, one-way ticket, one-way ticket, one-way ticket. One-way ticket, one-way ticket, one-way ticket to the blue. Choo-choo train, driving down the track, got the One-way ticket to the blue. Ayun, Brother Jacob Santos, yun ang natatandaan kong kinanta, one-way ticket. Nung panahon ho na yon, pinapakinggan ko po yung in-upload sa YouTube na video. Ang gamit ko po noon ay computer. Yung speaker po ay may problema yung speaker ng computer. Di ako po ay pilit ko pong pinapakinggan kung ano yung kinakanta, inaawit, kung anong lyrics. Dahil po may problema yung speaker ng computer, ang dinig ko po one-way kupit, one-way kupit, one-way kupit, one-way kupit, one-way kupit, one-way kupit ku kayo. Medyo basag yung speaker, garalgal. Kaya ang dinig ko po one-way kupit. Nung marinig ko po, doon po sa isang ginamitan ko po ng bagong speaker, one-way ticket pala. Sa bagay ka po kupit naman talaga nangyari doon sa concert na yon. Maliwanag po na kupit yun Bakit? Doon sa video, napanood ko po na, aawit ka ang mga kapatid sa Los Angeles sa halagang $10,000 US dollars. Hello! Yung mga umawit para po kay Brad Eli dahil birthday concert, bawat magpe-present ng awit, sila po ay kailangan mayroong bibitawan na $10,000 US dollars. Lahat po ng mga kakanta doon sa birthday concert na yon dapat magbitaw ng malaking halaga at dollars po iyon. Kaya nga po kumita po ng $400,000 US dollars dahil po sa birthday concert. Ngayon, ba't ko po nalaman yung birthday concert? Yung Giovanni Ayo, at that time fanatic.
kinunan po niya ng video yung birthday concert. At sa sobrang tuwa niya, kasi masaya po yung birthday concert eh. Sa sobrang tuwa po ng Giovanni Ayo, in-upload sa YouTube. Hindi niya inaasahan na magagalit sa kanya si Brad Eli. Dahil nung ma-upload po yan sa YouTube, nagkaroon ng kopya ang marami. Nagkaroon ako ng kopya. At nung yun po ay akin na pong talakayin, nagalit si Brad Eli dun sa Giovanni Ayo. Na nag-upload ng video sa YouTube. Tiniwalag po yun tiniwalag. Tapos inutusan pa na yung kanyang asawa, hiwalayan po yung Giovanni Ayo. Pinalayas po yan sa kanilang bahay. Dahil tiniwalag po ni Brad Eli yung Giovanni Ayo, eto na po ang tinuro doon sa asawang babae. Hiwalayan mo yan. Kasi yung asawa mo, hindi na yan sa Diyos. Hindi baling mawala ng asawa, wag lang mawala ng Kristo. Hello? Yan po yung brainwashing na ginagawa dyan eh. Tuturuan na yung asawa, kapag yung asawa ay wala na sa kanilang grupo, ayaw na. Tuturuan na makipaghiwalay ka na dyan. Hindi baling mawalan ng asawa. Wag lang mawalan ng Kristo. Kaya kaawa-awa po ang nangyari po doon sa Giovanni Ayo. Yun po ay may sakit na cancer. Namatay po iyon. Namatay po yun na mag-isa lang siya. Wala pong nag-alaga na asawa, walang nag-alaga na anak. Sinira po kasi yung kanyang pamilya. Pinaghiwalay sila. Noong mga panahong pong nabubuhay pa yung Giovanni Ayo, tumatawag po sa akin yun. At makakausap ko, Brad Willie, narito lang ako sa isang gasoline station. Ano ko ako ginagawa niyo diyang kapatid? Dito na ako magpapalipas ng magdamag. Kasi wala na akong bahay na mauuwian. Pinalayas na ako ng asawa ko. Humingi ng court order para wag na ako makauwi sa aming bahay. Kaya po yung Giovanni Ayo, nung panahon na yun, naaawa rin ako, wala naman akong magawa. Brother Willie, ang lamig-lamig dito sa loob ng kotse kasi makapal na ang yelo. Nasa Amerika po siya. Hanggang sa siya po mabalitaan ko na lamang pong namatay dahil sa kanyang sakit na cancer. Kaawa-awa po yung naging buhay po ng tao na yun. Yun po'y nakaranas ng kaapihan dyan po sa grupo na yan dahil wala ho siyang alam na ikagagalit ni Brad Eli yung mai-upload niya yung video ng birthday concert. Ang akala niya matutuwa dahil malalaman ng buong mundo kung paano mag-celebrate ng birthday yung sugo. Hindi po nagalit dahil nabisto. Nabisto po ng buong mundo kung paano pinagsasamantalahan yung mga kaawa-awang mga miyembro. Brother Jacob Santos, kung naitabi mo yung video na yon, siguro ay para yung mga mga bagong miyembro dyan ay malaman nila na totoo yung ating sinasabi na may ginawang birthday concert para makapagpapasok lang ng pera. Tapos meron pa po akong natatandaan. Meron pong isang hotel dyan sa Maynila. Ang ginawa po ng mga ito'y nag-auction sila. Ano po in-auction? Yung mga naisuot na barong, naisuot na Amerikana ni Brad Eli, pinarada po yan. Doon po sa hotel. At pinresyuhan, mga magulang, mga kaibigan. Ito ikang barong na naisuot ni Brother Eli sa kanyang mga programa sa telebisyon. Ito po'y nagkakahalaga ng 100,000, mga kapatid. Hello! Sino po sa inyo ang gustong magkaroon ng souvenir ng barong na naisuot ng sugo? Ngayon, yung mga mayayaman, yung mga miyembro ng kapi,
Sila po yung mga nando sa auction eh. Siyempre, nagkakakantsawan na. O, kunin mo na kaya, yung barong ni Brad Eli na yan. 100,000. Magkakaroon po kayo ng souvenir na barong na naisuot ng kapatid na Eli. O, ito naman pong Amerikana na ito, mga kapatid. Sa halagang 200,000 piso, mapapasa inyo. Ang Amerikanang ito. O, yan pong sinasabi ko na yan, katotohanan po yan. Katotohanan po yan. Ako po ay hindi ako nagkakatha-katha rito. Hindi po ako nag-iimbento rito. Yan yung mga naisip para pagkapirahan yung mga miyembro. Yung mga barong, mga Amerikana. Ito ikang panyo na ito, mga kapatid. Nasingahan ng sugo. Gusto niyo pong magkaroon ng panyo na ginamit ni Brother Eli. Ayun. Hindi po ba maliwanag na idolatry yan? Hindi ho ba yung mga artista, di ba ginagawa nila yan sa mga artista? Kay Michael Jackson. Nakita ko po sa balita, yung gloves, yung guwantes na ginamit ni Michael Jackson sa isa niyang concert. O magkano po ang halaga nun? Yung sombrero ni Michael Jackson, pag yan po'y pinresyuhan, di po ba? Binibili talaga yan. O ganyan po ginawa. Noong mga panahong nakaraan para pagkapirahan ng mga miyembro, mga damit na naisuot ni Brother Eli. Samantalang noong araw, binabatikos ni Brother Eli yung tungkol sa mga relikyas ng mga santo. Pagka kanya binabatikos ang Iglesia Katolika, yan ikang mga Katoliko, tingnan nyo mga ginagawa. Sinasamba ika yung mga relikyas. Ano ba ika yung mga relikyas? Yan ika yung mga bagay na nadaiti sa katawan ng isang santo, kagaya ng damit. Ganyan ika sila magpahalaga sa kanilang mga santo. Bandang huli po, ginawa nga nila yan pinagkapirahan pa. Hello? Yan ang nga ba sinasabi natin marami pong naisip na mga taktika, pamamaraan, yung mga leader. Yun naman pamangkin, ano naman ang naisipan? Nag-produce ng pelikula. Siya ang bida, siya ang bida sa pelikula kasi siya po ay action star meron po siyang ganun na pangarap na siya po ay makilala bilang action star. Gumawa ng pelikula. Mga miyembro din po ang inubligang manood. Hindi naman kasi pinalabas sa mga sinihan kasi lalangawin, walang manonood. O tapos naisipan din pong yung gumawa ng coffee table book. 2,500 po ang halaga ng coffee table book. O tapos, nadyan pong nag-concert, yung mga tickets, mga miyembro din ng binebentahan, nagpalaro ng basketball, mga miyembro din ng binebentahan. Yun po yung nakita natin na mga ginamit ng mga leader. O nandiyan sila po ay naglabas ng mga damit na may initials ng mga pangalan nila. Pinagkakapirahan din yung mga miyembro dahil doon sa mga damit na yun. Ang lagi pong sinasabi, para sa gawain, tulong sa gawain. Naalala ko pa, meron pa pong pananghalian. Para makasama mo sa pananghalian si Brother Eli, magbayad ka 500 piso. Hello! Natatandaan niyo po ba yung mga ganyang mga ginawa po nung nakaraan? 500 piso para sa isang pananghalian.
makasama si Brother Eli. Oh, nagagalit lang yung mga fanatics kasi totoo. Itong aking mga sinasabi dito. Hindi ako nag-iimbento rito. Lahat po yan ay talagang nangyari yan. Yung mga ginamit ng mga leader, nandiyan magtinda sa loob ng pasalamatan. Ginawa pong divisoria yung convention center. Lahat ng klase ng paninda nandoon. Samantalang ang ating Panginoong Hesukristo po ay ayaw po niyan na yung templo ay ginawang bahay kalakal. Kung mababasa po natin yung pangyayari sa Juan, Kapitulo 2, ang mga talata po ay 14. Patuloy. Ito po, babasahin ko po sa inyo. At nasumpungan niya sa templo yaong nangagbibili ng mga baka at mga tupa at mga kalapati at ang mga mamamalit ng salapi na nangakaupo. At ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid at itinaboy niyang lahat sa templo ang mga tupa at gayon din ng mga baka at ibinubo niya ang salapi ng mga mamamalit at ginulo ang kanilang mga dulang. At sa nangagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay kalakal. Nagalit po ang Panginoong Hesukristo noong yung templo po ay nagtinda po roon itong mga negosyante. Ang ginawa ni Jesus Christ, pinalabas po niya sila sa templo. Itinaob niya yung mga mesa, yung mga hayop na binebente, pinalabas ng ating Panginoong Hesukristo. Tapos, nagsalita si Jesus Christ doon sa mga negosyante, huwag ninyong gawing bahay kalakal ang bahay ng aking ama. Ano ginawa ni Mr. Soriano? Mismo yung pasalamatan. Kung saan sila nagdadaos ng kanilang mga pagkakatipon, yung kanilang mga pasalamat sa Diyos, nandun po yung mga paninda. Hello? Hindi ba nung nabubuhay si Mr. Soriano, kaya nga 3 araw yung pasalamat ng kapatiran dahil 3 araw pong tuloy-tuloy na pagbibenta sa mga miyembro. Tuloy-tuloy na pagbibenta, tapos yun namang mga kwarto dyan na paupahan sa apalit, sa loob ng 3 araw pinaparentahan 5,000, 6,000. Hello? Tingnan niyo po kung papaano po yung ginamit nila sa negosyo talaga yung pasalamat na yun. Pagka uuwi na yung mga miyembro, sasabihan, mga kapatid, marami pa pong paninda sa House of Chicken, dumaan po muna kayo doon at mag-uwi po kayo. Yan ang sinasabi natin na sa Biblia po hindi ho kailangang mag-isip pa ng ibang paraan para yung iglesia magkaroon ng sapat na pondo. Para lahat ng bayarin mabayaran ng iglesia at yung mga proyekto matupad. Paano po yon? Sa pamamagitan ng kusang loob na pagbibigay. Amen po ba?